Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito ang collective love reading natin. Take only what resonates. Of course, hindi ito magre-resonate sa lahat. So, kung hindi ka makarelate, makaresonate, okay lang yan. May next readings pa tayo. Okay? Feel free to subscribe. And pasuyo na rin itong aking dalawang friend, Jing Tarot Reader, Pisces, Palmis. Pakisubscribe na rin sila. Start na natin ang reading. By the way, i-ring ko lang ang bell to cleanse the energy bago tayo magsimula. Okay? Okay. So this is collectives. King of Swords, Five of Wands, and one more card for collectives. Two of Coins and the Two of Swords. Okay. Bottom of the deck is the Eight of Wands. Kukuha na rin ako ng card sa side na to, guys. For collectives. For collectives. Okay, thank you, Spirit Guides, Angel Guides. For collectives. You do have here the Eight of Swords, the Two of Cups, the Fool, and one more card. Nine of Pentacles and the Devil. Dalawang major arcanas. The Fool and the Devil. The Four of Swords is at the bottom of the deck. And then, ano yung situation sa inyong dalawa? Sana mag-comment kayo sa baba. Kahit po heart-heart lang, smileys. Malaking bagay yun sa akin. The situation sa inyong dalawa ng person na ito. For collectives. Situation you do have here, love affair. And one more card. Bottom of the deck is the receipt. Lock box. So wait lang, ayusin ko lang. Nakakita tayo dito ng very challenging na connection. Now, yung person na ito could be in another relationship, lalo na with the Eight of Swords and Two of Cups. So, pwedeng may another relationship dito. Actually, willing siyang gumawa ng masama. Willing siyang, you do have your love affair. So, willing siyang ilagay ka sa third party. So, pwedeng kung nasa isang relationship siya, kung siya ay, sabihin na natin, kung may marriage na involved, no, or pagsasama with someone, kung dadating ka sa buhay niya,
I'm willing to give up everything for you. Willing ang mag-give, especially with the Fool. Willing siyang i-give up ang everything para sa'yo. Kung dadating ka. Kasi nakikita niya yung other person as a very toxic person. Someone na parang nagmamanipulate sa kanya. Na someone na parang feeling niya walang mapapala. Itong relationship namin. Wala akong nakikitang growth dito sa person ko. Itong person na to wants 9 of Pentacles. Gusto niya ng success, gusto niya ng money, gusto niya ng everything. No? Every material thing in life. This person wants to be successful. Pero nakikita niya na parang medyo malabo or mahirap na makamit yung success na yun with the person na meron siya ngayon. And you do have here the lockbox. So, your person is trapped. And itong trap connection, yung pagka-trap niya is nagbibigay sa kanya ng frustrations. Hindi siya masaya, hindi siya happy. And kaya madali lang para sa kanya na sumama sa'yo dahil na rin sa mismong sitwasyon niya. And then ikaw, I feel like you want to, parang ilaban itong pagkagusto mo dito sa person na ito, pero maaaring hindi mo yun pinapakita with the Knight of Swords. Nagmamatigas ka with the Two of Swords kasi maybe you want decision, yung totoong, yung gusto mong marinig sa taong to yung decision niya, yung malaman yung decision niya. Maybe with the Two of Coins, you are focusing sa iyong priorities for now. Maybe may kinalaman niya sa family with the Eight of Wands. So, the Ten of Cups is here. So, pwede may kinalaman sa usaping pamilya. And maybe may kinalaman sa usaping future. So, inaayos mo yung present moment mo for the future. And, sa emotion, pwedeng nilalabanan mo rin yung emotion mo para dito sa taong to. Pero gusto mo rin siyang ilaban. But, gusto mo muna ng patunay or pruweba na itong person na ito is like, you want gusto mo makipag-usap sa kanya and may settlement or maayos na pag-uusap. Kumbaga, kung magkakaroon ng ending sa inyo kung magkakaroon ng ending sa kanya at dun sa isang person niya, yung gusto mo na pag-usapan nila ng maayos, ayaw mo na bigla ka na lang susulpot na parang kang kabote sa buhay niya. Yung parang gusto mo yung may pag-uusap na sila, na okay na sila, natapos na yung relasyon, and then pwedeng may usap na lang sa kung paano ang gagawain. Parang ganun, kung may mga children na involved. So, yun lang yung hinihintay mo. Okay? Because sa ilalaban mo itong taong to. It's just that, kailangan mo rin na may pinanghahawakan ka. So, emotion. What is your emotion for your person? What is your emotion towards your person? Emotion for your person, Spirit Guides, Angel Guides. Seven of Swords is here. Ace of Wands. Okay, maling card yung nagamit ko, but maybe there's something here na gusto sabihin sa'yo. Kasi, emotions mo dapat ito eh. Pero yung card na nagamit ko para sa kanya. And, ang gagamitin ko naman sa side niya is yung card mo. Emotion naman. Kasi yung iba sa inyo, pwedeng this is your side. And then yung iba sa inyo, ito yung side mo. So, pwedeng ganun. The Three of Wands. Page of Cups. Okay, bottom of the deck is the Knight of Wands. So, emotion mo para sa kanya. Mutual energy. Yeah, you could be dealing with your twin flame. And you're mirroring each other. So kaya tayo nagkapalit din ng cards kasi maaaring you're dealing with someone na kapareho mo. So there's twin flame energy. Or this is the one for you. May unconditional love sa inyong dalawa. There's genuine and certain love for the both of you. Okay? And I feel like etong emotion mo for your person is there's a lot of passion,
Mahal mo to person na to, gusto mo tong person na to, but with the Seven of Swords, ayaw mong maging threat, ayaw mong maging dahilan para masira kung ano man yung mga meron siya na tingin mong makakatulong para sa kanya, or tingin mong sitwasyon niya ngayon, parang ayaw mo sirain yun, ayaw mo maging dahilan para makasira or makagulo ka sa kanya. And you love this person or gusto mo siya kasi you admire this person with the Queen of Pentacles. Nakikita mo yung kaugalian niya or yung lalo na sa finances. And then, nakikita natin yung pag-admire mo sa taong to. Itong taong to is feeling niya masaya ka na eh. Especially if there's children na ito. Feeling niya masaya ka na. And with the Page of Cups and the Page of Swords, gusto ka niya. Pareho lang naman kayo na nararamdaman sa isa't isa eh. Pero, sa ngayon, wala siyang clue sa kung ano yung emosyon mo para sa kanya. Maaaring ikaw, alam mo sa sarili mo na gusto ka ng taong to. Mahal ka nitong taong to. Kasi, nakakikita mo na rin or napapanood mo na rin sa mga tarot readings. And ikaw mismo, nararamdaman mo sa sarili mo na parang may something pa. But, ang focus din kasi ng taong to is children. I can see children. So, maybe if he or she is trapped sa relationship, definitely there's children na parang pinagfo-focusan niya ngayon ng atensyon. Okay? So, what will happen in the future for the both of you? The Ten of Swords is at the bottom of the deck. The Eight of Cups. Six of Coins. May naririnig akong umakyat ng hagdan. This could be a reading. In the future, you do have here the Two of Swords. Seven of Pentacles and the King of Pentacles. So, would like to come out. Happiness is here. Soulmate. Yeah, you could be dealing with your twin flame and soulmate. In the future, nakakita tayo dito ng actually, pareho kayo na hindi magiging totoo in the future regarding this connection, no? Pwedeng ipakita ninyo sa bawat isa na masaya kayo, masaya ka, masaya siya. Pwedeng makita mo rin sa kanya yon regarding sa mga different life na meron kayo. Especially yung iba sa inyo, pwedeng meron ka ring ibang karelasyon. But I can see you showing or ipinapakita mo na parang okay ka lang, masaya ka naman na. With the Six of Coins, I feel like may mga gusto ka pa rin i-offer or ibigay dito sa person na ito. Regarding sa connection niya, there's walang nangyayari. Like, there's distance, ending na nangyayari sa inyo. And there's something na nag-e-end pa sa'yo in the future. Sa sarili mo ba, maybe may kinalaman sa career yon or what. Anyway, ito person na ito, in the future, nakakita tayo na hindi siya makapag-decide dahil sa mga taong nasa paligid niya. But there's a decision na kailangan niyang gawin. With the Seven of Pentacles, I can see growth. Pagdating sa finances. So, pwedeng ito yung maging dahilan kung bakit magiging masaya siya because of financial growth, financial, pagdating sa kanyang career. I feel like the person na to is spiritually developed na person. Hindi siya kayang saktan nino man. Spiritually or what. Kasi protektado siya eh. Pwedeng may mga sinusuot siyang mga pangontra, anting-anting, etc. Kasi nakikita natin hindi siya malapitan ng masama eh.
But anyway, pagdating sa relationship or sa connection ninyo, ah, pwedeng in a way, masaya naman kayo kung nasaan kayo. So, kahit wala yung person nito, diba? You're still happy. And then, kahit wala naman siya sa'yo, masaya rin naman siya. So, actually, ganun lang, okay lang naman yun. Dahil sa twin flame connection, especially, hindi nyo kailangan talaga ipilit ang connection. Minsan, kailangan i-let go nyo lang. Hayaan nyo lang na dumating sa buhay mo kung para sa'yo talaga. And hayaan nyo lang rin na dumating ka sa buhay niya kung para ka sa kanya talaga. Okay? Maybe this is not yet the right time, pero time will come and when you're both ready. Pero sa ngayon, hindi pa kasi ready ang bawat isa sa inyo. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.